Dito na po tayo sa pinaka-popular na nagbanta ano natin na teka muna, masyado ka mainit. na nagbanta. Rap, cool ka lang. Hindi pa kita pinakikilala. Bibigyan muna natin ng background. Ito po yung sinabi ni Raf, no? Tungkol po dito sa pinoproblema ni Raf. Naalala nyo to eh. Yung kung hindi ako nagkakamali, parang nag-post siya na kung sino man meron akong magbibigay siya ng pabuya. Pero alam natin na joke yun, no? Para ipatira si Tatay Digong. Natural, huhulihin ka ng NBI, di ba? Hinuli ng NBI. O ngayon, pinapattern ni Raf, Idol Raf. Ito pong teacher na to, bakit daw hinuli samantalang si BP Sara, Vice President, nagbanta sa Pangulo, hindi hinuhuli. Pakinggan na lang po natin. Huwag na nating iikot-ikot. Ikot na rin. Ganto lang pala eh. Mali ako nang iniikot eh. Teka, baka makita ng sa bagay, TV5, pare-pare. Bakit yung isang guro na nagbanta kay Dati Pangulong Duterte agad inaresto? At bakit itong isang Vice President na nagbanta kay Pangulong Bongbong Marcos hindi inaresto ng NBI? Mr. Witness, are you... Ang linaw Ha? Bakit daw yung bakit daw po yung teacher inaresto, hinuli, pinakulong o hinuli lang inaresto? Bakit daw si BP Sara hindi raw inaaresto? Pareho naman sila nagbanta sa Pangulo. Nakakatakot, no? Kung ganito po yung ating mga senator judges, alam na kagad niya na nagbanta si BP Sara. Alam niyo na boto nito. Iko-convict po nito si BP Sara. Yun naman pala, iko-convict niyo na pala eh. Alam mo na kagad eh. Alam niyo, pinagtatalunan pa lang yung salitang nagbanta ba o hindi. Dahil po matalino si Tulfo, sa kanya po nagbanta na po. O sige, ano na nga yung batayan mo kung bakit nagbanta? Raf, Tulfo. Yung video, di ba? Within sa isang sentence, hinati nyo pa eh. Ang pinaniniwalaan nyo, pareho po to, isang sentence po to ni BP Sara. Conditional sentence. Huwag na yung conditional na pagbabanta. Kasi magtatalo pa tayo. Conditional yung sentence. Sabi niya, sa unang part, pag ako ginurgur, gurgurin mo. Yan ba yung banta para sa'yo? Senator judge ka. Banta yan, pag ako ginurgur, gurgurin mo sila. Ang gusto mo lang pakinggan, kayo lahat, ang gusto nyong pakinggan, yung mga Duterte haters, gusto lang po nilang paniwalaan, yung gurgurin mo sila. Paano yung sinabi ni BP Sara? Na pinapagurgur siya ng 3. Hindi mo ba naisip yun, Raf? Si BP Sara, pinapagurgur ng 3. Kaya pag nagurgur siya, yung 3 ang may kagagawan. Kaya ipagurgur mo yung 3. Yun yung utos ni BP Sara. Paano nyo napaniwalaan na isang sentence, ang dapat nyo lang paniwalaan na sinabi ni BP Sara, yung bandang hulihan, yung unahan, yung kondisyon, para mangyari yung ikalawang bahagi ng sentence. Mahirap po yan. Isang sentence, sinasabi nyo sa mga tao, meron sentence dito si BP Sara, meron siyang anong tawag doon? Meron siyang sinabi. Isang sentence to. Pero wag nating paniwalaan yung unang bahagi ng sentence. Para masabi na, patunayan lang yung sinasabi namin na nagbabanta siya. Nakakatakot pag ganito yung mga senator judge mo.
nagke-create sila ng sitwasyon na dapat ang mga Pilipino maging selective. Sa isang sentence, mamimili lang tayo ng totoo at hindi. So, ang ibig nyo sabihin, Senator Rap Tulfo, yung unang bahagi ng sentence, pag ako ginurgur, gurgurin mo sila. Kalimutan natin. Oy, 1,100 po tayo. 344 lang po nagla-likes. Paki-likes naman po. Para naman dumami. Isang guro na nagbanta. Tapos na tayo riyan eh. Mamaya, babalikan ko yung isang guro. Okay. Bakit ganun? Diyan din sa video na yan, sinabi rin ni BP Sara o sa ibang video na hindi marunong magpresidente ang ating presidente. Bakit tayo niyong paniwalaan din? Sinabi niya rin sa ibang video niya na may control ng budget ng Pilipinas, which is mali. Dahil ang dapat may hawak ng budget ay DBM. Si Martin daw at saka si Saldico. Bakit hindi nyo pinaniniwalaan? Magtataka ka ba kapababadong? Isang sentence nga, hinahati nila eh. Yung kalahati, wag natin paniwalaan. Ito lang ang paniwalaan natin. Masaklap. O sige, patulan natin. Patulan natin sinasabi ni Raf na bakit daw yung teacher pinaaresto. Gusto nyo ba yan yung gawin kay BP Sara? Ipa-aresto tapos pakawalan? Solve kami dyan. Aresto yun tapos papakawalan nyo lang. Kasi nakakawala po yung teacher eh. Hindi po siya nakakulong. Sinabi rin ng matibag, nakawala na yung teacher. Pinakawalan na. Gusto po namin yan, arestuin nyo, tapos pakawalan nyo. Tapos magiging presidente siya. Hindi naman yan yung gusto nyo kay BP Sara eh. Parang ano pa eh, no? Parang baliktad eh. Gusto nyo po bang gawin yung ginawa nyo sa teacher, kay BP Sara? Okay po kami ron, arestuin tapos papakawalan nyo na si BP Sara. Wala nang kaso. Eh, ang gusto po ninyo, mas malala. Tanggalin sa kanyang posisyon si BP Sara, tanggalin sa pagiging vice president at wag nang makatakbo sa pagiging presidente. Aba, teka. Mas malala pala ang gusto ninyo kaysa dun sa teacher. Di ba? Minsan kasi, hindi po yan nadadaan sa galing sa pagsasalita. Tama naman, kasi mahusay na po yan. Ang tagal na sa... Bakit yung isang guro na nagbanta? Okay na yan. Eto nakakatawa. Yung sinasabi po ninyo na lumabag, yung kinakaso ninyo, betrayal of public trust. Pinakamataas po ang survey. 49% po si BP Sara sa pagka-presidente. Robredo, 26, ang layo. Mahigit 20 ang 20% ang lamang, 23%. Tulfo, Rapi, 14%. Ito po ang pinakamalupit sa lahat. Si Risa Hontiveros po, 0.01. Talo pa po siya ni Torre. Si Torre ngayon lang po napasama dyan, pero 0.1 agad. Si Magalong, 1. Si Vince Dizon, 1. Si Hontiveros, na napaka-epal. Lahat inipalan. 0.01. Yan po ang sinasabi namin. Lahat kayo dyan na mga Duterte diehard haters, namumuhi po sa inyo ang mga mamamayang Pilipino.
lalo nyong tinitira ang mga Duterte, lalo kayong binabagsak sa survey rating. Kaya goodbye ka na, Risa Ontiveros. Ayaw sa'yo ng mga kakampi mo. Leni Robredo pa rin sila. Nakakahiya. Paalala lang natin kung gaano po katatag yung kanilang ebidensya. Nagtanong po si Judas is Lord, Joel Villanueva kay Shell Jokno kahapon. Paano nyo tiniyak na ang hinihinging records ay hindi simpleng paghanap lamang ng posibleng ebidensya o fishing expedition? Ito ang sagot ni Shell Jokno. Makikita lang natin ang buong larawan pag nilabas ang bank records. So, ibig sabihin talagang wala po silang mga ebidensya. Walang ebidensya yung tatlong NBI agents o tatlong taga-NBI na nauna na nagpunta riyan maliban po sa video. Ngayon, kung yung video po na yan ay tatanggapin po ng mga senador bilang totoong ebidensya, wag nyo pong hatiin. Dahil ang sinasabi po ni BP Sara, ipapatigok siya ng tatlo, kaya pag siya natigok, sila ang huntingin mo dahil sila nagpatigok sa akin. Bakit nyo hinahati yun? Hulihin nyo rin kasi sila may banta. Pag hindi pabor sa kanila, hindi dapat paniwalaan yung sinasabi ni BP Sara. Pero pag pabor sa kaso nila, paniwalaan natin si BP Sara. Yan lang po ang ating topic. Pwede na kayong magtanong, pwede na kayong matulog yung iba.